Magandang gabi mga kaibigan. Gabi na naman po. Ito na naman po ang inyong Gula Inday. Nagluluto na naman po tayo ng panghapunan. Meron pa naman po natira kaninang ulam. Pero kawawa naman kung yun na lang ulam ulit. Haluan po natin ng konting kakaibang lasa naman. Kasi ginataan po yun eh. So, mag-aano po tayo? Mag-adobo po tayo ng manok. Yan. Adobong manok. Igisa po muna natin sa mantika na konti kasama ng sibuyas at bawang. Yan po ang ating adobong manok. Sabi po ng ating isang kaibigan na comment yung ating ginataan kanina parang sinigang daw kasi maraming sabaw. Sabi ko naman mga kaibigan, ginataan pa rin yun kasi may gata. Pangalawa, kailangan po talaga ang maraming sabaw kasi sabi ko pong sinasabi sa ating vlog yung magluluto ako na meron pa tayong anak na breastfeed. Pag may sabaw po ay makakapag-ipon ng maraming gatas ang isang ina. Kaya kahit gustuhin ko man na palaputin ang isang ulam, hindi po pwede kasi kailangan po ng sabaw. Yan po ang ating adobong manok. Lagyan na po natin ng toyo para maluto po yung toyo. Kailangan po kasi yung toyo itong luto para natin adobong chicken. Dagdagan pa po natin ng konting toyo. Alam niyo ang mga nanay mga kalkula na lang yan, calculation na lang yan. Wala nang sapat-sapat kung minsan. Kasi alam na natin yan. Yan po ang ating manok. Galing po sa freezer. Kaya medyo malamig-lamig pa. Akala nyo po yan. Mainit na ang loob niyan. Hindi pa. Yung labas lang po yan ang mainit. Pero yung loob po yan malamig pa. Kapag galing po sa freezer yung Binabad ko naman po yan sa tubig. Kaya lang. Talagang malamig pa yun. Malamig. Yan po ang ating adobong chicken. May ihahalo po tayo dyan mamaya pag luto na siya. Yan. Lagyan na po natin ng kunting sabaw lang para hindi nadagalit ang ating mga subscribers. Baka sabihin naman na sinigang na adobo. Yan po mga kaibigan. Kasi mga kaibigan, kahit man si Bunso, gusto niya yung adobo na may sabaw. Kapag malapot ang sabaw, ayaw niya. Kasi nga, gusto niya yung sabaw lang. Sa sabaw pa lang masaya na siya. Wala tayong pamienta. Mga kaibigan, malayo pa naman ibibilhan ng pamienta. Huwag na lang natin lagyan ng pamienta. Kasi malayo-layo pa yung pamienta. Ito may 4 cubes dito. Malayo-layo pa yung tindahan dito sa amin. Maglalakbay pa. Wala na bang chicken cubes? Puro na lang pork Huwag mo lang lagyan ng pork cubes. Ito, mayroon pang chicken cubes.
Dahil kunti lang naman po yan, ay kalahati lang po na cubes ang ating ilalagay. Yan lang po. Yan. Para magkalasa lang. Okay na ba yung sabaw niya? Nalagay ko ay dagdagan pa natin ng konting sabaw kasi lulutuin natin maigi yung manok. Kasi frozen po yan eh. Frozen po ang manok, kaya lutuin po natin ng maigi. Yan. Kasi habang kumukulo yan, babawasan din ang tubig. Siyempre kasi natutuyo din siya. Masyado pong mainit ang panahon mga kaibigan. Ipapakita po ako sa inyo na ito pong merienda. Ito po yung aming merienda kanina. Talagang probinsya type po talaga. Yan mga kaibigan. Balinghoy. Yan. Bumili po ako ng balinghoy kanina. Ang kilo po ay 60 pesos. Masarap po ito kasi hindi po siya yung matigas. Yan po. Yan. Ganda po ng klase ng balinghoy. Tapos, ang katerno po yan, mainit na kape. Hoy, ang init na ng panahon, pero ang sarap magkape, di ba mga kaibigan? Pag tag-ulan naman at malamig, ang tao, ice cream ng ice cream. Ganun lang po yun. Manabi na muna tayo ng tubig at napakainit ang panahon. Dagdagan pa ng singaw ng kalan. Ay, mga kaibigan, ang sarap ng malamig na tubig. Grabing init. Tikman ko muna mga kaibigan ha. Ay, masarap na. Sarap na mga kaibigan ang lasa ng ating adobong manok. Ayan. Mamaya na po natin lagyan ng suka pag nailagay ko na po yung ano. Lali lang po ang apoy para hindi agad-agad matuyo yung sabaw. Tapos hindi rin yung manok. Kasi ang manok karne yan eh. So, alalay po ang ang apoy. Pag gulay, yan, mabilis malakas ang apoy, hindi mabilis, kundi malakas dapat ang apoy. Yan po, kumukulo-kulo ang ating adobong chicken. Yan po. Hindi ko na nilagyan mga kaibigan ng paminta kasi wala akong mautusan eh. Wala ditong mautusan. Si Bunso ay nasa school. Dito lang po ay mga sarap na pang magic na sarap. At wala po tayong paminta. Yan. Sorry. Walang paminta. Marami na mga nalagyan ng paminta ay wala na palang laman. Ayan. Ito pala, meron pala black pepper ground. Okay. Meron pala mga kaibigan. Dito pala nilagay, kaya pala nawala doon sa sachet. Kasi ayan pala Meron naman pala. Akala ko iwala. Ayan. Kunti lang kasi maanghang din naman ang paminta na marami. Hindi lahat ng tao ay gusto paminta. Tapos lagyan po natin ng suka. Luto na po yan. Ang ating manok.
Yan o. Lalagyan po natin ng suka. Yan. Yan po ang suka at wag daw pong haluin kapag bagong lagay ang suka kasi hindi raw po yan maluluto agad ang suka kapag hinalo. Sabi po ng ibang nagluluto, wala naman sigurong masama kung ating gayahin yung design nila. Ayan, ganyan lang, mamaya na natin haluin. Ayan. Amoy suka na. Tapos, yung kanin ko, tignan ko, ayan, luto na rin ang kanin. Meron pa po yung kanina, ginataang gulay, para meron naman pong option ang mga kasama ko dito sa bahay. Yan po ang ating adobong chicken. Tikman natin yung may suka na nasabaw. Ay, ang sarap na mga kaibigan. Sa mga kaibigan po natin na nanonood at nagsasabi na bakit ang daming sabaw, uulitin ko po ha mga kaibigan, kasi meron po kasi breastfeed dito sa amin. Ayan mga kaibigan. Tapos, luto na po yung manok natin. Meron po tayong ilalagay. Ayan po. Nag-ano po ako, laga po ako ng itlog. Ayan. Binalatan ko na yan mga kaibigan. Ayan. Pangpadami. Para mabusog naman po yung ating manugang na dede sa kanyang baby. Wawa naman kung wala siyang ulam na maayos. Umiyak niya. Yung ating apo ay malakas. Malakas gumamit ng kumain ng gatas ng ina. Yan po ang ating adobong chicken na mayroong egg. Yan. Lagyan na po natin para magkalasa din po yung itlog ng lasang adobo. Yan. Gusto po nila yan, yung itlog na adobo. Yan po, diba? Simple lang ang pagluluto ng mga ulam. Basta may lulutuin lang mga kaibigan, di ba? Kasi kahit gaano man kasimple ang ulam na gusto natin, kung wala naman tayong iluluto, ay malungkot ang buhay. Tiyaga na naman po tayo sa disabog. Alam niyo po ba yung ulam na disabog? Yun po yung asin. Yan po ang disabog. Hindi po ba pag nilalagay po natin sa kanin, naalala ko po ng mga bata pa kami. Mas gusto ko na lang yung asin, tapos yung gata ng nyog, yung bagong gata ng nyog, yung kukudkurin mo ang nyog, tapos igagata mo sa kanin na mainit-init. Ay, ang sarap po nun. Mas masarap po yun sa sinigang na isda na lapu-lapu, kasi ang dami-dami pong isda sa bahay namin nung araw mga kaibigan. Kasi nga po may pangisda yung aking tatay. Marami siyang lambat, marami siyang mga pangbingwit na pag hinila mo, ewan ko ba, katang yung tawag nila dun eh. Pag hinila nila yung bingwit marami pong hook doon. Tapos kinakain ng isda, ang dami. Nanguha pa nga po sila ng pating, tapos yung atay lang ng pating ang kinukuha nila kasi yung nauso po yung shark oil. Binibili po yung shark oil nung araw sa amin. Yan, dami-dami po, Diyos ko po, namamaho yung dagat kasi siyempre hindi na po kayang kainin ng mga tao na kumakain ng pating, ginagataan po nila yan eh. So, yung iba, nako, imbis na ibaon sa lupa, hinahagis sa dagat. Kaya ayun, ganun po ang nangyayari. Hindi po maganda ang amoy ng dagat. Kaya mahirap maligo sa dagat pag madumi.
Yan mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang ating adobong chicken with egg, with boiled egg. Yan po. Sana po ay hindi kayo magsasawa sa panonood ng aking mga video na patcham. Yan po ang ating mga putahe patcham. Maraming salamat po sa inyo. At saka, alam niyo mga kaibigan, yung naghihintay po ng ating Bible reading. Kahit gabi na po ngayong gabi gagawin ko po yun. Kasi maingay po talaga pag ganito po na araw. Yung Holy Week lang po na natahimik ang mundo dito. Marami pong ingay, maraming music, makaka-copyright po talaga tayo. So, hanggang dito na lang mga kaibigan ang ating luto at lutong-luto naman na yan. Maraming salamat po muli sa inyong panunood. Salamat po. Bye!